Tanghali. Tanong nyo, kumain ka na ba? Ano sagot? Hindi pa. Sabihin nyo, hindi maling hindi kumain. Sabihin nyo. Pogi naman ang pare. Totoo ba yun? Hindi mo kasi kumain kayo. Magandang tanghali sa inyo. Ang ganda ng ating mabuting balita ngayon. Mga kapatid, ito'y tungkol sa mag-asawa. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng pag-iwalayin ng tao. Kayo po, ilang taon na kayo? 83 na po. 83. Ilang taon na kayo may asawa? 15 years lang. Panangin po. Napangasawa niyo hapon. Ano nakahasa kayo ng hapon? Hindi po. Ano? Panahon ng hapon. Panahon ng hapon. Pero hindi hapon. Hindi po. So, asawa niyo, Amerikano? Hindi po. Okay. Ano asawa niyo? Pilipino po. Asa na asawa niyo? Napatay na po. Napatay niyo na. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede pag-iwalayin ng tao. Amen? Amen. Nag-iilan ho anak niyo? 6 po. Asan? Ang pakalakas niyo naman. Sa 15 taon lang, naka-6 kayo. Kung naka-30 kayo, di naka-isang kusena pala kayo. Hanggang ngayon, 83 na kayo. Gusto niyo pa ba mag-asawa? Hindi na po. Bakit kayo hindi asawa? 83. Kayo ho, ilang taon na kayo? 71. 71. Asan asawa niyo? Ay, Jesus Maria. Kayo, ilang taon na? 64. Asan ang asawa? Nandyan. Yun. Ito mga ito, buhay pa asawa ito, mga mamamatay asawa ito. Hindi niya na ito. Kayo, asan ang asawa niyo? Nandun sa bahay po, hindi makakita. Bulan. Kanya-kanya ho tayo ng rason, amen? Pero sinasabi, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng pag-iwalayin ng tao. Nakita niyo yung unang pagbasa? Saan kinuha si Eva? Sadyan. Bakit hindi kinuha na lang sa isa sa mga patay na kuko? Sapagkat si Eva ay hindi sinisipa. Ba't hindi na lang sa kalingkingan? Sapagkat si Eva ay hindi sinasampal. Mga lalaki, makinig kayo, maayos kayo. Makinig kayo. Ang babae ay hindi sinasaktan. Amen? Mga lalaki ha, mga walang iya, makinig. Ang babae kinuha, saan kinuha ang babae? Bakit sa sadya? Loko na. Bakit sa sadya? Para balik po kayo. Ano ni Paris? Paris, karmi yun, saka sinangan. Ano, bakit sa tadyang kinuha si Adan, Eva? Para hindi. Loko na. Mamamatay na kayo, bubuo pa kayo. Ha? Sapagkat ang tadyang, ang buto na pinakamalapit sa puso. Sapagkat ang babae ay Minamahal ko. narinig mo lang din sa apo eh. Tignan mo. Ha? Mamamatay tao na, bobo pa, mandaraya pa. Ha? Nakita ho ninyo, ang kinuha sa tadyang, sapagkat ang babae ay minamahal. Makinig kayo mga lalaki makinig. Ang babae ay minamahal. Nakita ko ngayon ng mga mag-asawa. Taas sa kamay na may asawa. Pag hindi kayo tumigil ng labas-pasok, usang ko kayo. Taas ang kamay na may asawa. Ayan. Naku, ang mga mag-asawa ngayon, mga kapatid, Sus Mariose. Kung magsakitan, kung magmurahan, parang hindi kayo di ba nang nanliligaw kayo? Ano sabi ninyo? Pag nagkaanak tayo, igagapang ko, sabi nung lalaki. Ngayon, after 10 years, gumagapang, bangag, lango. Ha?
Lasing. Nakita ho ninyo yan? May bias pa naman kayo. Mga babae, di ba? May bias kayo. Pag yung anak ninyo, alam nyo, di ba, ginagaya minsan, nasa duyan, di ba, nasa duyan, tulog, gumaganyan yung anak nyo. Di ba, gumagano? Ano sasabihin nyo? Uy! Yung anak ko, pinaglalaro ka ng anghel. Pero pag yung asawa ninyo, nasa sopa, lasing, dusay, ano sasabihin nyo? Tingnan mo itong hayop na to, pinaglalaroan ng, tignan ninyo, pag anak ninyo, anghel, pag asawa nyo, demonyo, isa pa pala kayo, tingnan ninyo yun, yung mga mag-asawa ngayon, sus, Mariosep, walang hanggang away. Sa umaga pa lamang nag-aaway. Mga lalaki, makinig kayo. Oy, mga lalaki dyan, yung mga hindi nagsisimba. Yung mga iglesia ni Ariana, nandiyan, Yung mga saksi ni Luna Blanca, makinig kayo mabuti, Huwag kayong dyan. Okay? Makinig kayo. Baka hindi makalabas ako rito. Harangin ako ng aglipay dito. Okay. So, makinig kayo mabuti, Naku, yung mga lalaki, pagka ang babae sinaktan ninyo at nakita yan ang anak ninyong babae, yung babaeng anak na babae nagkakaroon ng phobia sa lalaki, nagkakaroon ng takot, tumatandang dalaga. Hindi lang yun, nagkakaroon ng takot sa lalaki, nagkakaroon ng problema sa isip. Bakit? Nakita niya yung nanay niya sinasaktan. Iniisip niya baka siya'y saktan din. Matatakot siya sa mga lalaki. At yung mga lalaki, makinig kayo, pag nakita naman ang mga anak ninyong lalaki, ang inyong anak, ang inyong asawa ay sinasaktan ninyo, nako, hindi lang yan napopobia, nagtatanim yan ang sama ng loob. Tatay, paglaki ko, sinaktan mo ang nanay ko. Paglaki ko, sasaktan kita. Kaya makikita niyo, nagtatanim niya, may epekto kayo mga lalaki. Okay, basta-basta mananakit ng inyong asawa. Susumpa-sumpa kayo. Sasabihin niyo, anong pinagsumpaan ninyo? Sa hirap at sa ginhawa, sa dusa at ligaya, magsasama tayo habang buhay. Mga kapatid, mga may asawa, taas ang kamay. Yung mga may asawa, wag na kayo, tapos na kayo, nakalipas na kayo. Kayo'y lipas na, wala nang papakasal sa inyo. Ako masamanta mo raw, hindi pa raw ako na maamatay. Ako daw masamanta mo, kayo naman, mabuting dayami. At least ang damo, sariwa. Ang dayami, tuyot. Sabihin mo sa kanya, tuyot ka. Tuyo na daw pa. Ay, sweet ka. Hawakan mo sa tenga. Pinag-aaway pa yung dalawa. Naku, kung magsipagreklamo, sus Mariosep, kung alam ko lang na nawala ng trabaho yung lalaki, kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa'yo, hindi na sana ako nagpakasal sa'yo. Wala na kayong karapatan sabihin yon. Sapagat nung kayo'y sumumpa na kayo'y ikasal, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Wala kayong sinumpahan at sinabi ninyo, mag-asawa lang tayo hanggat may trabaho ka. Wala. Kaya kailangan yung tiisin. Halimbawa, mga lalaki, makinig naman kayo. Halimbawa, yung asawa ninyong babae naman, talagang tinatamad na magluto ng sigang, nilagyan ng toyo. Napakawalaking babae yan. Hindi na tayo mag-asawa dahil wala kang alam niluto. Hindi o, pagtitiisan ninyo, asawa niyo yun eh. Tawagin niyo na lang yung kinakain niyo, sinadobo. Nakatikim ka na ng sinadobo? Ano yun? Inadobo sa... Saka pa sinungaling, mamamatay tao, mandaraya. Ngayon sinungaling ka pa. Meron ba sinadobo? Inimbento ko lang yun. Biro mo. Mag-iimbento pa ito si Lola, sinigang daw ta sinadobo. Sinungaling. Kaya namatay asawa mo eh. Okay. Ayan mga kapatid. Tignan ninyo. Yung mga babae, hindi rin kayo dapat magreklamo, mga lalaki.
tignan natin yung simbolo ng ginamit ng kasal. Ha? Yung simbolo. Ano na ba yung simbolo ng kasal? Number 1, singsing. Akala nyo yun ang pinakamagandang simbolo, yung singsing. Hindi yun ang pinakamagandang simbolo. Ang singsing ay simbolo lang ng pag-ibig, bilog, walang katapusan. Yun ang ibig sabihin. Nakakita na kayo ng singsing na wedding ring na tatsulok? O di ba wala? Ang bilog kasi ibig sabihin nun, walang hanggan. Yun ang ibig sabihin nun. Ikalawang simbolo yung kordon. Diyos ko, yung kordon. Pagka ikakasal kayo, mga dalaga, makinig kayo. Pag ikakasal kayo, huwag nyo gagamitin kordon yung benching ko. Na pinagduktong-duktong. Para kayo nagdudugtong sa inyo, pera. Pondo ng Pinoy. Yung nakalagay doon sa inyo. Kung ako nga masusunod, kadena, ilalagay ko eh. Sapagkat yun ang tunay na simbolo. Nakatali ka na sa akin at ako'y nakatali na sa iyo. Hindi mo na pwedeng gamitin sa iba ang katawan mo. Ako lang ang pwedeng gumamit ng katawan mo. Ikaw lang ang pwedeng gumamit ng katawan. Hindi gamit, pangit yung salitang gamit. Tayo na lang ang pwedeng magsiping hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Yun ang kahulugan nun, mga kapatid. Yung kordon. Susunod ay yung aras. Yung aras. Maskat yan. Yung aras. Ano yung aras? Yung aras pera. Yung aras, ang nagbibigay sa ay ang lalaki, binibigay sa babae. Ano ibig sabihin nun? Pera yun. Ibig sabihin yung lalaki ang magtatrabaho. Hindi yung babae. Sa kamay ng mga lalaki walang trabaho. Mga inutil, dapat kayo ang magbibigay sa inyong asawa. Tama, mali? Hindi ko na kung makakalabas pa ako rito ng buhay. Yung mga lalaki, kayo ang magtatrabaho. Nakita ninyo si Adan ang tagapitas, si Eva ang tagahiwa. Si Adan ang pipitas, papalatan ni Eva, hihiwain ni Eva, kakain sila ng sabay. Yon ang natural order ng kasaysayan ng tao. Kailan nagkagulo ang tao? Nung pinakialaman ni Eva ang pagpipitas ng mansanas. Hindi siya dapat ang pipitas. Si Adan ang pipitas. Yung lalaki ang magtatrabaho. Hindi yung mga babae. Yung asawa mo ba nagtrabaho? Anong trabaho? Yung ano po, yung ng bahay. Ano? Karpentero. Karpentero. Para pala si Jose. Tapos ikaw naman si Maria, no? Maganda pala. Ang anak nyo si Jesus. Sinungaling. Tingnan mo, oo ng oo. So, ayan, tayong lahat, makikita ninyo. Ikatlong simbolo. Belo. Napakaganda simbolo ng belo. Ang ibig sabihin ng belo, bubungan. Ibig sabihin mula ngayong araw na ito, pwede na kayo magsiping sa isang bubungan. Kaya yung mga nagsasama dyan, makinig kayo. Nagkakasala kayo sapagkat hindi kayo kasal, nagsisiping kayo. Kailangan pumunta kayo sa simbahan, may libreng kasal. Sus Mariosep, wala na kayong masasabi. Yung iba sila, ay mahal kasi magpakasal. Hindi mahal, may libreng kasal sa simbahan. Buwan-buwan, merong kasal ang bayan. Wala na kayong masasabing napakamahal ng kasal. Bibigyan ko pa kayong tigisa ng Jollibee Palabok. Pakasal lang kayo. So, hindi nyo na ako sisisip. Ang mahal ng kasal, 5,000, 2,500. Wala. Wala. Basta mag-disente naman ang suot ninyo. Yung ganyan, pwedeng ano yan. Pwedeng pagkasal yan. Yung ganyan. Gusto mo magpakasal ka ulit. Wala na po. Hindi, minister na yan. Wala na. Ako, natatakot na po ako. Takot na sa lalaki. Gusto yun si Lola. So yan, yung mga hindi kasal, pakasal kayo. Okay. Bubog. Ikalawang simbolo ng belo, sakripisyo sa buhay. Yung mga daladalangin nyo sa buhay. Bakit yung lalaki? Yung belo nilalagay sa balikat, yung babae sa ulo. Simple lang yun. Ang lalaki, kung magsuong, ang babae, kung magsuong ng bigat sa buhay, saan dinadala? Sa ulo. Palanggana, batsa, bilao, saan yun nilalagay? Sa ulo. Sapagkat ang babae sa ulo nagsusulong ng bigat. Ang lalaki saan?
Sa balikat. Nakakita na kayo magtataho, nasa ulo yung taho. O magsasaka, nasa ulo yung araro. Wala. Nasa balikat. So, ibig sabihin yung bigat. Nasa yung ano. At ang pinakamahalagang simbolo sa kasal ay kandila. Lumingon kayo sa kandila. May kandila dyan. May kandila dito. Bakit yan ang pinakamahalagang simbolo? Sapagkat ang kandila, para makapagbigay ng liwanag at ng init, kinakailangan maubos ang kanyang sarili. At yan ang may asawa. Pagka ikaw ay nag-asawa, kinakailangan para kayong kandila. Hindi mo, wala akong pakialam sa aking sarili. Basta pakikialaman ko lang, bubuhayin ko yung aking kabiyak. Ganon din yung babae. Wala, hindi ko iintindihin ang aking sarili. Iintindihin ko yung aking kabiyak. Sakripisyo para sa isa't isa. Hindi intindihin ng lalaki. Pag ang mag-asawa, makinig kayo, pag ang mag-asawa nagsimula na magtanong, naibigay ko na lahat sa asawa ko, paano naman ako? Pag nagtanong na kayo ng paano naman ako, magsisimula na magkagulo ang buhay ninyo. Ibibigay nyo ng buong buo. Tumingin kayo sa kandila. Ibinibigay niya ang buong buo na uupos siya sa kanyang sarili para lamang makapagbigay ng liwanag. That is the best symbol of the sacrament of marriage. Yan ang pinakamahalagang simbolo ng kasal. Ibibigay ninyo ang sarili ninyo sa inyong kabiyak. Kaya yung mga wala pang asawa, bago kayo mag-asawa, magpunos dili kayo. Sapagkat napakahirap, sapagkat pagdating na 10 taon, hindi mo pwedeng sabihin, ayoko na. Nakakalungkot. Tuwing Miyerkules, meron akong marriage counseling. Nakakalungkot, Father, iniwan ako ng aking asawa. 5 po ang aming anak. Umakap sa akin, talagang hirap na hirap siya umiyak. Sabi ko, alam ko na kung bakit ka iniwan ng iyong asawa. Amoy tinapa ka. Umalis ka sa hatabi ko, maligo ka, babalik ang asawa ko. Sabi ko sa inyo, ha? Mariose. Ha? Mga babae, alam ko may katungkulan kayo. Alam ko may katungkulan kayo sa inyong mga anak. Mga babae, makinig kayo. May katungkulan kayo sa inyong mga anak, pero may katungkulan din kayo sa inyong asawa. Huwag niyong kalilimutan niya, 3 anak namin, Padre, wala na akong panahon para sa kanya. Hindi. Ang katungkulan ninyo sa inyong asawa, hindi natatapos sa katungkulan ninyo sa inyong mga anak. Kahit 12 anak ninyo, you still have to take care of your husband. Mga lalaki, makinig kayo. Sige, mambabae kayo hanggang gusto ninyo. Pag nagkasakit kayo, mga hayop kayo, saan kayo babalik? Doon sa asawa ninyo. Pagka nagkasakit kayo, kanino kayo uuwi? Pag yung kabit ninyo ayaw na kayong kalingain, sino uuwian ninyo? Yung mga asawa ninyo na iniwan ninyo, yung mga anak ninyo na iniwan ninyo, yun ang babalikan ninyo. Kaya, taas ang kamay ng mga kabit. Taas ang kamay. Ay kayo mga kabit, put-putin nyo ng lahat. At pag wala na yan, para makabalik na yan doon sa kanyang pamilya. Sus Marios, ito mga kabit na ito. Ha? Yung mga nakasimangot kabit. Sino mo, biglang tumawa ito. Kanina ka pa, niloto ako mo pare. Para lang patunayan hindi siya kabit. Hindi naman niya alam po, hindi nagsasawalan niya. Ha? Ewan ko, mga kapatid, ako'y unang nagmisa lamang dito, pero pasensya na ho kayo, ang bunganga ko ho ay malupit. Malupit ho ang bunganga ko. Sapagkat ayoko magpaikot-ikot. Ayoko, gusto ko sabihin sa inyo kung ano katotohanan na dapat ninyong marinig. Amen? O, yan. Kaya ngayon, pakitunguhin yung mga ulo. Pakitahimik lang po, ilagay natin ang ating